pangalawang noun, kagaya sa nakikita nyo sa inyong screen. Nakikita nyo ang mouse ko? Sino magbasa sa nakapag-aral ng lesson number 3? Si Zidane, basahin mo ang tinuturo ko. Kitabu Rasulin. Tama, Kitabu Rasulin. Ngayon, ang sasagot, kahapon hindi ko kayo natatawagan, hindi ko alam na magpindot dito para makita yung mga pangalan ninyo. Okay. Si Madjian Albani. Madjian. Okay, Madjian Albani. Basahin mo ang pangalawa, yung tinuturo ko. Baitum Ra'atin. Tama, mashallah. Baitum Ra'atin. Huwag natin kalimutan sa ating vocabulary ha. Ang tatlong words na aking nabanggit, imra'aton, ibnun, ismun, ang alif doon ay kagaya sa alif ng al. Al, lamu ta'rif, kagaya sa alif ng al, na binibigkas lang siya sa unahan ng sentence. Pero kapag kada siya napagitna, nilalaktawan. Kaya ang basa, baitum ra'atin. Kaya tandaan na ang second word dito sa ating lesson number 3, ang pangalawang salita o pangalawang noun, palagi siyang genitive, palaging majrur. Okay? Isa pang halimbawa, Kitabur Rasuli, the book of the apostle, the book of the messenger, Baitul Mar'ati, the house of the woman, o kaya the woman's house. Siya nga pala, no, sa English, kung mapapansin ninyo, alam naman natin, dalawa ang gamit sa sentence sa English. Kunyari, Kitabur Rasuli, the book of the messenger, o kaya the messenger's book. Isantabi natin itong paggamit ng apostrophe is sa ating pag-aaral. Ang gamitin palagi natin yung paggamit ng of para hindi kayo malito. Kasi malilito kayo dito. Okay. Ngayon, yung paggamit ng adjective, ito yung mabilisang review lang. Ang paggamit ng adjective, kasi alam natin na ang construct o idafa, dalawang noun na pinagdudugtong. Malilito tayo ngayon kung saan mo ilagay ang adjective at para kanino o para alin sa dalawa ang adjective na ito. At yan ay makikita natin dito sa panghuli. Okay. Dito muna. Baitur Rajuli. Ito tumatay yung subject. Ito ang khabar. Sagiron. The man's house is small. Okay. The house of the man is small. Okay. Kaya makita natin, baito, ang unang noun dito ay marfo. Pero dito sa pangalawang sample, dito ay pinapakita ng may akda ng libro ng unang noun sa idafa, maaring marfo, maaring majrur, maaring mansub. Pangalawa, mansub siya. Bakit? Kasi siya ang tumatanggap ng verb na dakhala. Dakhala baitar rajuli. Nakuha, nasundan nyo? Pero ang pangalawang noun ay palaging kasra. Palaging majrur. Ngayon, pangatlo, magiging genitive siya. Kharaja min baitir rajuli. Min baitir rajuli. Naging T siya, naging E dito ang unang noun. Ang mudaf. Dahil nga sa min at ito ay lesson 1. Kapag sumusunod ang noun sa isang harfu jar. Ngayon, sa sunod na sample na ito na inyong nakikita, na ang idafa, hindi lamang dalawang noun na pinagdudugtong. Maaring 3, maaring 4. Kaya sa inyo nakita, basahin natin. Baitum ra'ati Shaykhil Madinati. Kung higit dalawa ang pangalan
Ang pangalawang pangalan, kagaya dito sa Baitum Ra'ati, tumatayo din siyang first na pangalan doon para sa susunod na pangalan. Kaya dahil doon, ang pangalawang pangalan na ito, kasi may susunod pang pangatlo, hindi mo siya pwedeng lagyan ng al. Ang pwedeng lagyan lang ng al ay ang huli. Okay, tandaan natin ang ruling na yan. Kaya, Baitum Ra'ati, Shaykhil Madinati. Ngayon dito, sa susunod na sample na ito, dito na natin ngayon makita yung paglalagay ng adjective. Kaya sa sinabi ko, ang idafa, binubuo ng dalawang pangalan, dalawang noun. Kaya malilito tayo, para saan ang adjective na ito? Sa mudaf ba o sa mudaf ilay? First noun ba o second noun? Kaya dito sa unang sample, Baitul Malikil Kabiro. Pansinin ninyo, ang adjective ay kabiro, bama. Bakit ginawang bama? Kasi yun ay pagdidiin na siya'y adjective ng mudaf, ng first noun. Baitul Malikiro. Kaya anong translation? Ang adir, siya ay adjective ng house, bahay, bite. At pag-aralan natin sa lesson number 2, na ang adjective gumagaya-gaya doon sa noun na kanyang minomodify, di ba? Kaya gagayahin niya yung unang noun kasi siya ay adjective ng unang noun, hindi ng second noun. Ulitin natin. Pangalawang sample. Baitul Malikil Kabiri. Bakit ri? Bakit ginawang ri? Ito ay pagdidiin na siya adjective ng pangalawang noun. Malik. Adjective siya ng pangalawang noun. Kaya ang translation, the great king. Kaya ang great dito, ang kabir dito ay ang king. Ang Malik. The great king's house. Ngayon, maaring ang second noun ay indefinite, nakira. Baitu Malikin Kabirin. Baitu Malikin Kabirin. A great king's house. Dito ngayon sa pangatlong sample, Madinatul Rasulil Kabiratu. Tingnan nyo. Ang first noun kasi, yun ang minomodify ng adjective. Kaya ang adjective dapat lagyan din ng ta'marbota. Kasi ang first noun mayroong ta'marbota. At dhamma siya, ang first noun, kaya ang adjective kinakailangan din siya dhamma. Kaya Baitur Rasulil Kabiratu. Okay? Kaya ang adjective dito sa construct state o idafa, igaya lang sa kung ano ang gender at saka case o i'rab ng noun na kanyang minomodify. Second ba o first noun ang kanyang minomodify. Yun lang ang ruling. Yan lang ang karagdagan na gamit ng adjective na natalakay na natin doon sa lesson number 2. Katanda natin, ang bawat lesson nito magkakadugtong-dugtong. Kung hindi nyo naunawaan ang naunang lesson, ang sunod na lesson, malilito kayo. Kaya sa pag-aaral, alam naman natin yung buhay ng mga sinaunang mga ulama, lalong-lalo ng mga tabi'in. Isang libro lang kung ilang ulit nilang binabasa-basa. Ganyan din ang ating gawin mga kapatid dito sa librong ito. Kahit ang kahit yung ating pag-review, mabilisan lang ninyong sagutan ang mga exercises. Dito tingnan nyo ang last na sample. Mayroong T sa unahan. Kaya sigurado tayo na ang first noun ng idafa, siya kinakailangang kasra. At ang ruling sa lesson number 3 sa idafa, ang second noun ay palaging kasra.
Okay? Ngayon, problema ngayon kung nilagyan ng adjective. Hindi na natin malalaman kapag tayo nagbabasa ng libro kung ang adjective ba na ito, adjective siya ng second noun o first noun. Okay. Sa palagay ninyo, basahin muna natin ha. Fi Baitil Malikil Kabiri. Sa palagay ninyo, dalawa ang salin nito. Nakita niyo sa inyong libro. Dalawa ang kanyang salin. The King's Great House. Dito sa unang salin, ang adjective ay adjective ng house. Great house. Pangalawang salin, in the great king's house. Ang great naman dito, sa pangalawang salin, adjective na ng king. Ngayon ang tanong, sa palagay ninyo, common sense lang ang sagot. Paano natin malalaman ang adjective ay adjective ng first noun o second noun? Sa pagbabasa ng libro. O kaya nagbabasa tayo ng Quran, o kaya ng tafsir. First noun, Yan madalas Ustads. sumasablay ang iba sa pagtatranslate. Sa palagay ninyo, ano ang solusyon para malaman natin kung para kanino ang adjective? Sino ang pwedeng sumagot yan? Common sense lang ang tanong. Ang sagot. Sino ang pwedeng sumagot yan? Si Siti Hajar, si Raihana, Nurmiya, Muhanna, si Maj. Sino pwedeng sumagot? Ang Abdul Samad. Nagtataas ka? Hindi pa. Si Asia. Zidane. Sa palagay ninyo, paano nyo malaman? Ganito lang yun ang sagot. Kunyari, nagbabasa ka ng libro sa isang paragraph. Sa isang paragraph na binabasa mong tafsir halimbawa, may isang word doon na hindi mo naunawaan, isa lang. Sa haba ng paragraph. Sa haba ng paragraph. Paano mo malalaman ang kahulugan ng isang word na hindi mo naintindihan? Na hindi na kinakailangan gumamit ng dictionary? Sa palagay ninyo? Okay. Ang simpleng kasagutan, malalaman mo doon sa context, sa tinatawag na siyak ng jumla o kaya ng buong paragraph. Ganun lang siya. Okay, mga kapatid, direkta tayo sa ating exercises. Diretso tayo sa ating exercises. Ang pagbabasa pasunod. Sino yung unang magbabasa? Ustads, may tanong po ako. Okay, sige. Di ba po dapat sumusunod sa pangalan mausap na dapat tumugma sa apat na aspeto? Para malaman kung adjective. Ulitin mo, di ko nantindihan. Para po malaman na adjective, dapat sumusunod sa pangalawang mausap at dapat tumugma dito yung apat na aspeto. Okay, yung nabanggit natin na ang adjective gumagaya doon sa noun na kanyang minomodify o noun na kanyang inuuri. Alam naman natin ang Arabic, ang original na Arabic ay walang mga vowels. Walang problema sa pagbabasa kung mayroong vowels kagaya sa Quran. Alam na natin 'yon. Sa mga vowels na ang tinutukoy doon ay adjective ng first o kaya second na noun kung may vowels. Ngayon, kung wala, na-analyze na lamang natin yun doon sa tinatawag na context. Kagaya sa isang word na hindi mo naintindihan sa isang jumla, ma-analyze mo ang meaning ng word na yon sa kahulugan ng kabuuan ng jumla o kaya ng buong paragraph o kaya ng buong page kunyari ng librong iyong binabasa. Ganun lang siya. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan. Okay.
Dito tayo magpatuloy. Zidane, basahin mo ang number 1. Sa inyong mga screen, malinaw ba? Okay, malinaw. Sige. Sino ang pwedeng unang magbasa dyan? Sino ang pwedeng magbasa? Small Number binti. 1. Sige. Musref, basahin mo. Small binti. Sunod, number 2. Malikul ardi. Okay. Yung sunod, Zidane, number 3. Waladu imra'a. Ulit. Ang alif sa imra'a sa ating vocabulary, tandaan, nilalaktawan. Ulit. Waladu imra'a. Waladom, Waladun imra'a. waladom ra'a. Yung pangalawang noun, ano ang vowel? Lagyan mo ng vowel. Waladum ra'ati. 10. Ulitin mo. Waladum ra'atin. 10. Okay. Waladom ra'atin. 10 siya kasi walang al. Diretso pa rin. Zidane, number 4. Baitul Malik. Baitum maliki. Kin. Baito malikin. Baito malikin. Sino ang pwedeng sumagot yan? Sunod na, yung sunod. Sino ang nandiyan to? Si Maj. Magtaas kayo ng kamay. Naam, Sheikh. Sige. Sige, Maj. Basahin mo. Number 5. Naam, Rabbul Baiti. Rabbul Baiti. Si Maj ulit. Basahin mo ang number 6. Number 6, Libnir Rajuli. Libni Rajuli. Kaya itong pangalawang noun ito, ibnon at saka ismon, imra'aton. Nilalaktawan siya kapag nasa gitna siya. Okay. Yung number 7, tawagin ko yung mga nanahimik. Normia Taling. Hello. Normia Taling. Okay, basahin mo ang number 6. Number 7. Shaykhul Madinati. Okay, number 8, basa. Kitabun binti. Ulit. Kitabun binti. Kitabu Bintin. binti. Last, basahin mo na lahat. Fi jannatillah. Lahi. Fi jannatillahi. Okay. Dito tayo sa exercise B. Exercise B. Si Siti Hajar. Sumagot ka naman. Siti Hajar. Exercise B. Siti Hajar, Normia, si Muhammad, si Musliha, nandyan? Ardullahi. Okay. Dito sa exercise B, number 1. Ulitin mo, Musliha. Ardullahi. Okay. Sagutan mo ulit, number 2. Ang second noun ay indefinite. Kaya? Madinatu Nabiyin. Okay, Madinatu Nabiyin. Okay, number 3. Ang number 3, Zidane. Zidane. Number 3 po, Ustad. Kitabur Rasuli. Kitabur Rasuli. Number 4, sunod. Waladum Muhammadin. Tama. Walado Muhammadin. Number 5, si Maj. For the king's wife, li zawjatil maliki. Okay. Ang word na zawja at saka zawjun,
wala yan sa Quran. Hindi mo yan mababasa sa Quran ni sa hadith. Alam niyo mga kapatid, bakit? Ang dahilan, sa lingwaheng Arabic, ang word na ajuz, o kaya sinasabi nilang ajuza, mali yun sa lingwahe. Hindi yun ginagamit. Ang word na zawj, lalaki man o babae, parehong ginagamit. Kunyari, lalaki ka, pinapakilala mo ang asawa mong si Fatima. Sabihin mo, hadihi zawji. Mali ang sabihin, hadihi zawjati. Okay, tanda natin, ito, binibigyan ko lang kayo ng ideya. Dito sa ating libro, ang word na imra'aton, dalawa ang meaning, woman at saka wife. Okay, ulitin mo, Madge, gamitin mo ang word na imra'a, dyan sa number 5. Limra'atil maliki. Okay, limra'atil maliki. Okay, number 6. Ang number 6, sino ang pwedeng sumagot? Muslihuddin. Number 6. Try po, Stads. O sige, ikaw, Brad, sino yung sino yung sasagot? Sino yon? Ako po, Stads. Ako, okay, Zidane. Zidane, number 6. Min hadikatir rajuli. Tama. Min hadiqatir rajuli. Number 7, sagutan mo ulit. Ibnatul mar'ati. Okay. Pwede. Ibnatul mar'ati o kaya gamitin mo ang bin. Ano po, Stads? Gamitin mo ang word na bintun. Bintul mar'ati. Okay. Number 8, yung hindi pa nakasagot yan na kasama natin. Si Normia, tinatawagan ko kanina, hindi sumasagot. Si Rehana. Maureen. Si Maureen. Okay, Abdul Wahid. Pass mo na, Stats. Hindi ko maintindihan yan. Okay. Si Asia. Si Abdul Samad. Nalilito pa, Ustads. Kaya Abdul Samad. Nalilito pa. Try ko po, Stads. Yung number 8 parang mahirap. Okay. Yung number 8 para mahirap. O, try ko po. Sige. Saidosh Shaiki. Okay. Gamit lang tayo ng word na ating na-memorya, yung vocabulary natin. Ang word na Rab, ang meaning niya ay, sa atin ay Lord. Sa atin ay Lord, Panginoon, Creator, tagapaglikha, plus Master. Kagaya din kunyari sa Rabul Bait. Rabul Baiti, ang tumutukoy yun doon sa Padre dit Pamilya, tatay ng pamilya. Kaya dito gamitin ay Rab. Sa Master. Gamitin ay Rab. Gamitin mo sila. Number 8. Ano po, Stads? Gamitin ang word na Rab dito sa Master. Number 8. Di ko po kaya, Stads. Okay. Maring isipin ninyo, ang old man, di ba mayroong adjective na old? Pwedeng isang word lang ang gagamitin dito ayon sa ating vocabulary. Ang word na shaykh, isa sa kanyang kahulugan ay matanda, leader. Yan ang meaning ng shaykh. Maaring leader, matanda, mayaman, o kaya maalam. Yung mga ulama. Okay? Rabu Shaykhi. Yun, Rabu Shaykhi. Pwede Kaya din, kung Stads. gamitin yung ang word na rajol, pwede rin Rabu Rajolil Kabiri. Dito tayo sa number 9. Ang gusto kong sumagot sa number 9, si Madge. Konektado ito sa lista number 1, doon sa Ghayru Munsarif. Mamno, Minasar.
Sige, Matt. Ahmad Kaya, Ahmad complete vowels San ha. waladu Ahmada Gamitin mo ang ibnon sa Ibn- mubaf. Ibnu Ahmada. Okay, kuha ni Matt. Ibnu Ahmada. Tanda natin ha, ang mga words na ghayru munsarif, ang mga vowels na tinatanggap lang ay a at saka o. A at saka o. Try nga nating sumagot si Zidane. I-Arabic mo ang the Muslim of Makkah. Ano po, Ustad? Okay. Muslim ng Makkah. Muslim. Ang Makkah kagaya din sa Ahmad na diptote. Ghayru munsarif. Muslim ng Makkah. Muslim of Makkah. Sige na. Muslimun Makkah. Makkati. Dalawa lang ang vowel na tinatanggap, di ba? Ang Muslimun Makkah Makkah. ay diptote. Ghayru munsarif. Ulitin mo. Muslimu Makkah. Lagyan mo ng vowel ang last na letra. Muslimu Makkati. Ta. Kagaya dito sa Ibnu Ahmada. Malis po, Kuha. Ustad. Kuha po. Muslimu Makkata. Okay, last, number 10. Number 10. Yung hindi pa rin sumasagot, si Muhanna, Nurmiya, Rayhana, sumagot kayo. Nakikinig ba? Hindi. O baka mga tulog yatang mga ito. Mga tulog ba? Si Asia, tinatawagan ko rin din sumasagot. Si Asia, Nurmiya, Rayhana. Okay. Si Musrihan na lang. Number 10. Ano po yung sa Ulitin mo. Baitul Rabbi? Baitur Rabbi. Baitur Rabbi. Okay. Dahan-dahan ng basa tayo ngayon. Dahan-dahan ng basa tayo ngayon. Kung nababasa niyo ito ng kompletong vowels, ibig sabihin na unawaan niyo ang lesson 1 to 3. Lesson 1 to 3, inshallah. At naiintindihan rin ninyo ang inyong binabasa. Ang unang babasa, sino kaya ang pwedeng magbasa dyan? Sino ang mag-volunteer? Si Muslihuddin, nandyan? Okay, basa ng dahan-dahan. Number 1. Kharaja Shaykhul Madinatil Kabirati min baitumraatil Mayroon kang maling isa. min baitimraatil Mayroong al. min Baitil mar'ati. Ulit. min baitil mar'atil jamilati. Okay. Ulitin mo. Kharaja Shaykhul Madinatil Kabirati min baitimraatil jamilati. Min baitil mar'atil jamilati. Okay. Number 2. Number 2, si Mads, inshallah. Sheikh, number 2. Number 2. Number 2. ذهب ابن الرجل إلى حديقة الملك العظيمة اليوم. MashaAllah. Okay. Si Zidane, kaya?
Dahan-dahan lang ng basa. Zidane. Nasaan na si Zidane? Zidane o Zaidan? Ano ang bigkas ng pangalan mo? Nasaan na Zaidan? Mukhang naglaho. Nawala nga si Zaidan. Okay. Rayhana, Normia. Basahin mo ang number 3. Kana kitab ar-rasuli fi baitil maliki. Mashallah. Okay, number 4. Si Mads ulit ang number 4. Basahin mo ulit, Rayhana, ang number 5 pagkatapos ni Mads. Sheikh, ako pa ang number 4. Number 4. Yung mahirap-hirap ang pinipili ko sa'yo. Na, Sheikh. Ina'inallah. وجد الشيخ الكبير كتاب الولد الصغير في البيت. Okay. Sagutin mo. Okay, number 5. Sikwan. Sino ang tinawag ko kanina? Rayhana, no? Rayhana, number 5. Kana ismu ibni rajuli Ulitin mo. Taktawan mo ang alif dito sa isim. Ulitin mo. Kanas mo. Kana ismu ibni rajuli al-mu'minu Muhammadan. Okay, meron kang isang mali. Ulitin mo. Kana ismu ibni rajuli Sandali muna. Ituwid natin ang pagbabasa. Ulitin natin. Ang dalawang alif nilalaktawan. Kung mapansin mo, yan. Bilangin natin ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tatlo yan na noun sa idafa. Ulitin mo ng lalaktawan ang alif. Ulit. Start. Kana ismu ibni rajuli al-mu'minu Muhammadan. Ito ang mu'min. Dapat, yun ang mali mo. Yun ang maling basa mo. Ulitin mo. Isa lang ang mali. Kana ismu ibni rajuli al-mu'mini Muhammadan. Ayun. Okay. Sa palagay ninyo, sa lesson number 1, itong aking katanungan, Rayhana, tanggalin mo ang kana dito. Ano ang pagbabago? Basahin mo ang number 5 ng walang kana. At ano ang pagbabago? Lesson number 1 yan para maalala ninyo. Zaidan, pansinin. Basahin ni Rayhana. Tanggalin ang kana. Ismu ibni rajuli al-mu'mini Muhammadun. Masya Allah. Si Rayhana at saka si Maj nakapag-aral. Okay. Number 6, Zaidan. Sandali muna. Si Zaidan, tanungin muna kita sa number 4. Si Zaidan lang ang sasagot. Zaidan, nakikinig? Yes po, Ustad. Na-out ko kasi kanina sa number 4, wajada Shaykhul Kabiru kitab al-walad as-saghiri. Bakit ba hindi bo, hindi bi? Sagutin mo lang. Bakit? Hindi ko po kaya, Ustad. Okay. Ikaw Rayhana, anong dahilan bakit wajada Shaykhul Kabiru kitab al-walad as-saghiri? Bakit ba? Bakit mansub? Maf'ulun bi. Masya Allah. Siya'y maf'ulun bihi. Ang maf'ul na tinatawag, yun ang direct object. Tumatanggap ng verb. Ang tanong, saan ang fi'il yan? Si Zaidan Wajada. Okay.
Wajada. Wajada. Masyaallah. Number 6, sino ang pwedeng magbasa? Sino ang pwedeng magbasa? Si Muslihuddin, nandyan? Hindi pa natulog? Mukhang natulog na. Try po, Ustads. Sige. Si Zaidan? Sige, basa. Dakala rajulu baita ibnil maliki. Okay. Basahin mo ng nilalaktawan ng alif ng ibnun. Ulitin mo. Dakala rajulu baita ibnun maliki. Ang baita dito doon sa ba. Baitab. Baitab. Ano ang bawal ng noon? Baitab nil maliki. Tama. Baitab nil maliki. Ayaw mong i-translate? Sino mag-translate? English man o Filipino? Wag lang ibang lingwahe, di ko maintindihan. Sino mag-translate ang number 6? Ang tao ay pumasok sa bahay ng hari. Okay, mashallah. Kaya kung nababasa ninyo at na-memorya ang vocabulary, maintindihan ninyo. Alhamdulillah. Okay, number 7. Mads, basa. Number 7, Sheikh. Number 7. ذهب إلى بيت المرأة المؤمنة الليلة. Okay. Mashallah. Okay, number 8. Tawag naman ako ng iba. Ang palagi na lang natin tatawag ko dito si Mads, si Zaidan, si Rayhana, si Normia at saka si Asia na nahimik. Asia. Sige, Zaidan, ikaw na lang. Zaidan. Yes po, Ustads. Number 8. Number 8. Inna kitabar rasuli lil mu'mini. Okay. Inna kitabar rasuli. Okay, Zaidan, bakit binasa mo ng kitaba, hindi kitabo? Dahil second po, Ustads. Dahil? May inna. Okay, dahil mayroong inna. Last, basahin ninyo ang number 9. Mayroon pa pala tayong exercise D. Exercise D. Okay, ano ang pangalan nun? Rayhana. Number 9. For ilan po, Ustads? Number 9? Number 9. وجد النبي مرأة جميلة قريبة من العين. Okay. Ang imra'a, ito ay mapuol ng wajada. Ulitin mo ng basa, yun ang mali. وجد النبي امرأة جميلة قريبة. Diretso. Bakit naputol? Ulitin mo. Try ko po, Ustads. Nawala na? Sige. Zaidan, basahin mo ulit. Wajadan nabiyum ra'atan jamilatan karibatan minal aini. Mashallah. Okay. Alhamdulillah. Ang mahalaga, na ipapractice ninyo yung mga ruling sa pagbabasa. Sheikh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sheikh, may tanong lang po ako. Yung sa number 9 po.
Yung sa number 9 po siya, yung kalima kariba. Ano po siya? Maful or mansub? Okay. Marfu, mansub. Pero yung katanungan ni Madge, ang katanungan ni Madge, mga kapatid, makinig kayo. Ang word daw na kariba, ano siya? Ano siya? Konektado doon sa kuwan, sifa ng imra'a. Ibig sabihin, maf'ul pa rin siya. Pwede siyang basahan dito ng karibatan o kaya karibatun. Pwede siyang basahin dyan, dalawang basa. Kasi ang noun sa Arabic, maging sa Arabic ng Quran, ang noun ay maaaring magkaroon ng dalawang adjective. Okay? Kaya dito, tumatayo siya na dalawang adjective. Kaya wajadan nabiyum ra'atan jamilatan karibatan minal aini. Pero pwede rin siyang basahin ng karibatun. Karibatun minal aini. Na tumatayo na siyang khabar dito sa imra'atun jamilatun. Wala ko alam. Yan ang tingin ko dito sa number 9. Pero ang pinakamalapit, dalawa siyang adjective. Dalawa siyang sifa o na'at. Ang man'ot ay ang imra'a. Okay? Sana nabigay ko yung kasagutan. Dito tayo sa litera, sa exercise D. 6 lang ito. 6 lang ito. Okay, number 1. Sino ang sasagot ng number 1? Si Muslihuddin at gising pa ba? Nandyan pa ba? Sina Asia. Sige, Muslihuddin, number 1. Si Madge. Si Madge na lang. Tatlong noun yan na magkakasunod-sunod. Ang una ay bait, sunod rab, sunod ay al-walad. Number 1 to. Baitubni. Hindi. Ang first noun, bait, sunod ay rab, ang last ay walad. Baitu rabbil waladi. Yun. Baitu rabbul waladi karibun huna. Okay? Yung karibon, gagamit tayo ng harfod jar na karibon min huna. Min huna. Ulitin mo, mayroon kang isang mali. Ulitin mo. Baitul rabbul waladi. Ulit. Baitu rabbil waladi. Rabbi, bi. Ulit. Baitu rabbil waladi karibun min huna. Ayun. Okay, dito tayo sa number 2. Baitu rabbul waladi. Right. Dito tayo sa number 2. Si Rayhana, kaya. Unahin natin ang verb na dhahaba. Sa sentence. Wait lang po siya. Dhahaba Rasulullahi. Sige, tuloy mo. Sino yung nagbasa, nag-translate? Sino yun? Ako po ba? Okay. Okay, Musleh? Dhahaba Rasulullahi
Rasulullah il So, the city. Madinah. Ulit. Kalimutan ko. Dahabar Rasulullahi. Ba't yun? So, yung dhahaba gagamit ng ila. Ayun nga pala. Ilal City. Ilal Madinati. Okay, ila Madinati. Ila Ila Madinatil. Ila Madinatil Malik ila Madinatil Malikul Kabiru. Ang Malik, second noun ng idafa. Yun ang Ayun nga Malik. pala. Phrase pala siya. Ulitin mo. Ulitin mo. Dahabar Rasulullahi ila Madinati ilal Madinatil Malikil Kabiri. Okay. Dahaba Rasulullah ila Madinatil Malikil Kabiri. Okay. Number 3, sino ang sasagot? Si Zaidan kaya? Try po, Stads. Sige. Ang verb dyan na unahin mo, verb, found, wajada. Wajada ibnur Rajuli. Tama? Pero ang basa mo, laktawan mo ang alif. Ulitin mo. Wajada ibnur Rajuli. Ang tamang basa, wajadab. Diretso doon sa ba. Wajadab no. Ulit. Wajadabnu Rajuli. Yun. Kitaban. Okay. Ang kitaban, mayroong adjective, big. Kitaban. Kabiran. Masya Fil Allah. baiti. Masya Allah. Nasagot. Okay. Number 4. Sinong? Si Rayhan na lang ang sumasagot dito. Si Normia, si Asi, at saka si Asia yung sumasagot. Rayhana. Sunod. Number 4. The beautiful garden. Ang magandang garden. Yun muna ang unahin ni Sarin. Try, Sheikh. Lagyan ng al. Al-hadiqatu jamilatun lil malaki mura'atin. Ulitin mo. Al-hadiqatul jamilatu. Ulit. Al-hadiqatul jamilatu lil malaki mura'atin. Okay, unahin mo ang imra'a. Yun ang mudaf. Limra'ati. Okay. Al-hadiqatul jamilatu limra'atil malaki. Limra'atil maliki. Maliki. Li. Pag ginawa mong patha yun, malak, anong ibig sabihin ng malak? Karamihan ng mga Muslim yata sa buong mundo napapansin ko, ang alam lang yung plural. Malaika, ang singular, hindi alam. Sa palagay nyo, anong sabihin ng malak? Angel po, pero isa lang. Okay. Anghel siya, pero singular. Kaya pag binasa mong malak, anghel siya. Pag binasa mo ng malik, king siya. Basahin mo ulitin mo ang number 4. Translate mo. Ulitin mo. Ulitin mo. Al-hadiqatul jamilatu limra'atil maliki.
Okay. Number 5. Number 5. Okay, number 5 at saka number 6. Okay, ang number 6 si Madj, number 5 si Zaidan. Zaidan, translate mo ang number 5. The Number- prophet city is near Makkah. Number 6 na ako, Stads. Parang di ko kaya yung number 5. Number 5 maiksi nga eh. O sige, si Madj na lang number 5. Parang naano ko kanina yung Makkah. Okay na, Shek. Shek, number 5 na ako, Shek. Number 5 na ako, Sheikh. O sige, number 5 na sa'yo. Nayaw. Pag ganyan, sinabi mo na kanina. 5 na ako. O sige, number 5 si Madj. Tapos si Kuan. Si Zaidan, number 6. The Okay, prophet city number is 5, near. Madj. Number 5, the prophet city. The prophet city is near Makkah. Kuan, Shek. Madinatul Rasuli Karibatun. Okay, prophet. Magkaiba ang Rasul sa Nabi. Madinatun Nabiyyi Qaribatun. Okay, ang adjective na qarib gagamit ng min. Qaribatun min Makkata. Okay, qaribatun min Makkata. Kung tanungin ko kayo, qaribatun min Makkata, ang Makkata, ano siya? Ano siya? Accusative o genitive? Sinong magsagot? Genitive. Genitive. Okay, genitive. Bakit ayon sa lesson 1, kasi siya ay diptote. Ano nga ang diptote? Proper noun. Dalawang Okay, ang tunog. diptote, yung tawag na yung ghayru munsarif. Okay, Zaidan, number 6 yung sa'yo. The woman child in a believer in the apostle. Waladul mar'ati. Tama. Waladul mar'ati mu'minun. Mu'minun, gagamit daw ng harpo jar na B. B is a believer in the apostle of God, apostle of Allah. Gagamit ng B. Mu'minun, B. Sige, Bi rasulillahi. Ulit, hindi ko narinig. Waladul mar'ati mu'minun bi rasulillahi. Masya Allah, nakuha na. Alhamdulillah. Okay. Tuesday ngayon, ano? Yung sunod na meeting natin sa Sunday pa. Yes po, Stads. Okay, sa Sunday pa. Sikapin ninyo na reviewin palagi, balik-balikan. Kahit ang pagre-review lang, yung mabilisang pagsasagot ng mga exercises ng libro, may mga kopya naman kayo. Mas mainam yung libro, mas mainam na i-print ninyo kaysa sa cellphone lang. Mas mainam na i-print. Reviewin ninyo ng mabilisan kahit paulit-ulit ang mga exercises. Sa mga baguhang nag-aaral ng Arabic, para bang isipin natin na puro na lang mga ruling, ang daming mga rules. Diba? Lesson 1 hanggang 3 pa lang tayo ngayon. Nakatatlong lesson pa lang tayo, napakaraming mga ruling. Isipin natin kung minsan, baka makakalimutan na natin. Hindi totoo yun na makakalimutan. Akala lang natin. Pero kung araw-araw kang nagbabasa ng libro, araw-araw kang nagbabasa ng Quran, lalong-lalo ng mga tafsir, lahat ng mga ruling na yan na napag-aralan natin, maaaring akalain natin na makakalimutan natin sa napakarami. Ang pagre-review, nare-review mo doon sa palaging pagbabasa. At kung nagbabasa tayo ng Quran, laging ina-analyze natin yung bawat salita nating binabasa. Alhamdulillah, yun ang natadabbur.
Hindi yung nagbabasa lang na tayo'y parang mga parot. Alam niyo yung parot, yung loro, natuturo ang magsalita. Pero maaaring hindi naman niya naunawaan yung kanyang binabanggit. Huwag nating hayaan na maging ganun tayo sa pagbabasa ng Quran. Nagbabasa tayo ng Quran, kalakip yung pag-iisip. Ano bang tawag dito? Pag-iisip. Sa iba pang salita, pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay sa kanyang kahulugan. At ang kalakip na tinatawag na tadabbur na ito sa pagbabasa ng Quran, hindi yun mangyayari kung hindi natin pinag-aralan ang lingwahe ng Quran. Isa pa mga kapatid, bilang panghuling paalala sa bawat isa sa atin, na sikapin nating maging bahagi ng ating lingwahe, ang lingwahe ng Quran. Kasi sa pagsasala natin araw-araw, kung karaniwan naman talaga sa bawat isa sa atin sa pagsasala, habang nagsasala siguro ang isip mo napupunta na kung saan. Habang ni-reset mo ang Al-Fatiha, iniisip mo kung pagkatapos ng sala neto, maglalaba pa pala ako, mamamalansa pa pala ako. Ano kaya ang ulamin namin? Ano kaya ang lulutuin namin? Okay, karaniwan yan mga kapatid sa bawat isa sa atin na habang nagsasala, yung ating mga isipan ay naglalamierda. Naglalamierda, ibig sabihin naglalakwat sa kung saan-saan na nakakarating. Ang pinakapangunahing dahilan para ang ating pagsasala nakapokus doon sa sala ang ating isip. Yun ang pinakapangunahing dahilan ng tinatawag na khusyu, na nawaan natin ang lingwahe ng Quran na ating binibigkas o nire-reset sa ating sala. Okay mga kapatid, sige. Inshallah, kita-kita ulit tayo sa susunod na Sunday next week. Ustads, may tanong lang po ako. Ano yun? Sa number 4 kanina, the beautiful garden is for the king's wife. Bakit po pagbasa al-hadikatul jamilatul kabiratul maliki? Dito Hindi sa po number 4, Zawjati. ang basa namin na Rayhana kanina, al-hadikatul jamilatu limra'atil maliki. Limra'atil maliki. Bakit po hindi Zawjati? King's wife. Nabanggit ko na kanina, sa Quran at saka sa hadith, ang word na zawjatun, hindi mo yan mababasa. Sa lingwaheng Arabic, may binanggit ko na kanina, ang word na zawjun, pwedeng gamitin sa lalaki at babae. Kunyari, pinapakilala mo, Zaidan, ang asawa mo. Ito yung asawa ko, si Fatima. Hadihi zawji. Dito sa ating vocabulary, ang word na imra'atun. Dalawa ang meaning. Babae at asawa. Lalaki. Okay? Imra'atun. Wife at saka woman ang kanyang meaning. Mayroon din po siya na nabagit doon sa hadith. Ang sabi ng prophet about sa niyat, ang sabi ng prophet is awim ratin yang kiyuha. Fajratu ila matira ilay. Doon ay babae. Oo, yung asawa ay. Sa arba'in na nawawi. Oo. Wamra'atin yan kihuha. Babae ang meaning doon sa hadith. At babaeng kanyang kasalan. Okay, mga kapatid. Inshallah, yung pag-aaral sa mga baguhan, yung detalye ng lahat ng mga detalye ng grammar ng Arabic, hindi kinakailangang ituro ang lahat ng detalye. Kinakailangan yung pinakamahalaga lang muna ang unahin. Kung tutusin kunyari, isang halimbawa na lang sa mga huruf-jar na ating nakuha sa lesson 1 at saka hanggang lesson 3. Ang tinalakay lang ng author ng libro na mga meaning dyan, yan ang pangunahing meaning. Pero nagkakaroon yan ng marami pang mga kahulugan ang mga huruf-jar na yan, depende sa gamit. At naunawaan na natin ang paggamit ng tamang mga huruf-jar na yan
sa patuloy nating pagbabasa, patuloy na pagbabasa. Kung minsan, palagi tayo nagkakamali dyan kung ano bang mga huruf-huruf ang ating magagamit at yung pagkakaiba ng kanyang meaning. Kaya hindi tinalakay kaagad ng author yung pagkakaiba ng kanyang meaning, doon sa susunod yun ng mga sa advanced lesson na tinalakay. Kaya yung mga pangunahing meaning lang muna o pangunahing ruling lang muna ng grammar yung ating papag-aralan. Inshallah mga kapatid, hanggang dito lamang tayo, mag-out na ako. Kita-kita na lang tayo sa Sunday. Sunod-sunod yung ating pag-aaral ha, Sunday, Monday at saka Tuesday. Okay, muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.